Ayan. Hello, magandang araw mula dito sa The Hague, sa Netherlands. Kasama ko ang asylum seeker. Kawawa na kayo, wala na akong bayan, kawawa naman ako. Buti na lang nandito si Marlica at papakainin ako. Pinakain na ako ng sapin-sapin. Yes, Kaya, dinala ko siya kung ng hindi yan, sapin-sapin. pupunta pa ako doon sa bayan at manlilimos dahil ako isang asylum seeker. No? Yes. Pero alam mo, Marlica, mag-ingat ang mga bangag dahil ang huli tayong nagkasama ng buwan ng Hulyo, nayanig ang mundo dahil nagkaroon ng pruweba na bangag ang mga bangag. Yes. Ano pasasabugin natin maging magkasama na naman tayo sa Amsterdam? Nung last time nayanig sila, kala nyo ha, wala kami ebidensya na pagkat kayo ha. Hoy, ang sasabihin ko pa sa inyo, 3 verification meron kami. Kaya yung mga kasinungalingan na sinasabi ng mga ahente-ahente nyo na wala namang alam, wala po yan sinabi sa mga high-tech verification na ginawa ng mga Amerikano at iba pang mga lahi. No? 3 verification po yan. Yes. Kaya nga, mag-isip kayo ano na naman ang mangyayari sa inyong magkasama na naman ang Maharlika at si Spokes Harry. Di ba? Correct. Mayanig na kayo dahil malapit nang matapos ang inyong mga panahon at ang mga Pilipino gising na sa katotohanan na kinakailangan ng tunay na pagbabago na imposible habang nandiyan ang mga bangag. O, di ba? Correct. Dahil ngayon talaga grabe yung spokes, yung reaksyon ng ating mga taong bayan sa buong mundo. Imagine niyo yung hindi masyadong mapolitika, nagsilabasan sa kanilang mga bahay para talagang magprotesta at ipakita ang pagmamahal kay Pangulong Duterte at syempre sa bayan. Kasi alam mo, hindi na si Duterte naging issue eh. Correct. Kung sinurrender nila sa dayuhan ang isang dating presidente para sa di umanong mga kasalanan na ginawa sa Pilipinas, bakit? Tayo ba'y walang gumaganang hukuman? Tayo ba'y nasa ilalim pa ng mga kaputian para kinakailangan na dayuhan na maghusga? So parang nagkaisang bayan, hindi lang dahil sa kulay politika. Kung ano man ang kulay mo, basta ikaw Pilipino, dapat magalit ka sa ginawa nila. Pinakita pa isang presidente at dinala sa isang dayuhang lugar na dapat hukom na Pilipino na naguhusga. Yes, Diba? kaya naman talagang ang mga Pilipino all over the world ay nandito sa the Netherlands. Kahapon talagang may mga nasalubong ako spokes, ano? Galing kami dun sa Tulips Garden from Ireland, and kanina sa amin kung saan kami nakastay, galing ng LA, shout out kay Ma'am Tina na nakasabay namin sa breakfast, and yung mga taga Germany, talagang nakasabay din namin. Talagang sila ay kumikilos. Talagang nagsi-speak up day, kaya naman natatakot ang mga bangag ngayon, lalo nagbabangag. At ngayon, bispiras ng birthday ni Presidente Duterte. Anong gusto ni Presidente Duterte? Mag-speak out ang lahat. Huwag kayong matakot kahit kanino dyan. Sa NBI, sa kapulisan, huwag kayong matakot. Karapatan nating mag-speak out. At habang tayo tinatakot at sinusupil ang pananalita, lalo natin silang bingihin sa ating pagsisigaw hanggang wala na silang marinig dahil sira-sira na kanilang mga eardrum sa ating panawagan. Ayaw namin sa bangag. Ang sarap talaga pagka asylum seeker ka na hindi ka na mahabol. Net nyo, hindi na ako mahabol. Kaya kayo, bangag, o, di ba? Yes. No, actually, nandala ko yung kopya dyan. Nandala ko yung kopya ng, ng what do you call it? Yung Authentication. authentication. Ay, nako. Ayan na po. Dahil isa yan sa ebidensya na talagang bangag at ang dahilan kung bakit tayo pay-verse. Alam mo, totoo yan. Ako may galing sa kongreso eh. Oo. Kaya pwede ba magtigil-tigil na kayo dyan sa mga sinungaling nyo? Talagang galit na galit sila sa akin dahil ako pinagbibintangan na akong source ng bangag video. Eh, ikaw naman talaga yun. Oh my God. Pero mo, ikaw ng source, akong ginigilipit. Palibasa, di ko nila mahabol. Well, meron na po akong insurance against deportation, di na ako mahahabol. Correct. Speaking of that, insurance folks, kumusta naman ang proseso sa iyong pag-apply nga ng asylum? Kasi maaaring yung mga kababayan, mga ibang, sa Pilipinas na nagsisik or naghahanap sila ng mga bansa na pwede nilang pag-apply ng asylum, makabigay tayo ng impormasyon. Well, Ano bang naging steps mo? Alam mo, hindi ko akalain. Kasi sabi nila, wala naman daw kulong. Totoo, walang kulong. Kaya lang, pupunta ka doon sa lugar na 3 hours away from The Hague, tapos yung kanyang facility, walang bus, walang mapuntahan. Ang pinakamayapit na bayan ay 20 kilometers away. Kung ikay magta-taxi, 80 euros each way. At wala namang bus talaga. Ang supermarket, 45 minutes ang lakad. So in effect, hindi ka nga nakakulong, wala ka namang mapuntahan. Mabuti na lang ako i-rescue ng ating mga kababayan, no? Mga super BFF natin, at kumuha ng Airbnb, at matapos ako 3 araw na matulog doon sa asylum center na yon. Yun nga, sinusundo, hinahatid ako, kumakain ng Filipino food, at nandun tayo sa Airbnb natutulog. Pero alam mo, well, talaga may problema tayo sa Pilipinas dahil bagang presidente natin. No? Pero yung mga nandoon, 80% naman nandoon. At there are about 26,000 every year na asylum seekers sa Netherlands, galing sa Africa, nakasakay sa inflatable boats. Oh my God. At ako'y nahabag doon sa kwento na unang-una, minamit ako na mag-ina, nakasling yung kanyang anak na bata. Siya galing nga sa isang inflatable boat, nanggaling sila sa Greece, naglakad all the way sa Netherlands. Pero ang sa pinaka-nahabag ako, 15-year-old na taga-Africa din, 8 sila na nagbayad doon sa inflatable boat. Namatay lahat ng pamilya niya, nag-iisa na siya. So talagang awang-awa ako doon sa batang yun. Hinakap ko na lang ng hinakap. At yung pagkain ko sa araw na yun, binigay ko na sa kanya. Sinabi ko, I will get all my food. You can have all my food so we can collect it. No? Pero I guess it's God's way of telling me na miski ginigipit ako ng bangag na administrasyon, mas mabuti pa rin ang buhay natin dahil at least hindi tayo nalulunod sa dagat dahil gusto lang natin umiwas sa labanan, no? Sa mga bahay nila, no? Sa bayan nila. Nabangag na tayo. Oo, binabangag tayo ni Bangag. Anyway, kasi asylum ngayon, hindi lang doon sa pagtakas sa political persecution, yung mga umaalis din sa mga lugar na mayroong labanan na nangyayari. Ito muna, so lahat ng mga nakasama mo, majority ba sa wala politically persecution yung mga cases? Majority, tumatakas sa labanan, mga Africans, mga Syrians, mga Afghans. Yung naging roommate ko doon ng 2 araw, 15 years old siya, mag-isa siyang lumuwas ng Europa, no? Dahil nga pilit siyang rin-recruit ng mga Taliban, no? Tsaka iba yung pananampalataya sa Islam ng kalaban ng Taliban, no? At dahil gusto iiwas ng pamilya niya yung roommate ko sa pagiging Taliban, pinadala nila lahat ng ipon, pinadala nila. Nakakalungkot doon, 10 years ago na siya dumating ng Sweden, hindi siya nabigyan ng asylum dahil ang kwento doon is yung una, in-age test siya, 3 months older daw siya, pero 15 years old and 3 months. Hindi nabigyan. Tapos 2021 nag-apply na naman siya, tinanggap ang totoong edad niya, hindi naman tinanggap na siya yung tumatakas sa mga Taliban. So ngayon, itong nakakatawang kwento.
nahuli siya sa Schiphol, galing Sweden, ang gamit niya, Philippine passport, Saan niyo ako nakuha? hindi peke, genuine. Mhm. Yung pala nakaw. By the time naglanding siya sa Netherlands para sa lipat eroplano, na-report ng Pilipino na nakaw yung passport niya, nahuli siya, kinulong siya, kaya siya humingi ng asylum. Asylum. Kaya nga sabi niya, what are the chances na ang roommate ko, Pilipino? So kung Oh, sino diba? man yung nawalan ng passport, sorry na lang, pero nahuli din yung kumuha ng passport at gumamit ng passport at nakulong pa. No? Pero suppose na nagkaroon na ba ng initial interview sa'yo? Anong mga... Well, nagkaroon na ng interview dyan. No? Susunod Okay. na interview, matagal pa. Ang sabi nila, 6 to 66 weeks. No? Pero Mhm. importante kasi, yung pag-apply mo, You're meron already ka ng protected. protection na Mhm. hindi ka na madideport dun sa bansa na tinakasan mo, no? O sa Pilipinas. So kahit ano pang gawin nila, mag-red notice pa sila, mag-extradition pa sila, wala na sila magagawa hanggang hindi matapos yung Okay, application. application. 1 year and a half ang kanyang duration Eh, bago malay mo, matapos yan, no? Mali mo, wala na siya Ay, mga nako, weeks from now. sana nga next month wala na eh, no? Malay ko baka pag next month wala na, uwi na ako, no? Andito naman ang asylum kung wala na dyan, no? Ang mga nang-aapi, no? So, Yeah. but anyway, yun naman po yung importante ron. Ngayon, talagang napaiyak ko nung pumipirma ako. Kasi Mhm. yung pagpirma mo sa application at pagtanggap na application, doon ang nagbibigay ng protection. Napaiyak talaga ako. Hindi lang iyak, hagulgol. Kasi sabi ko, 6 at kalahating buwan ako tago ng tago dyan sa mga bagang dayan. Ngayon, wala na silang magagawa sa akin. At alam mo, yung nag-interview sa akin, hinakap ako. Dahil talagang Wow. grabe yung hagulgol ko na talagang for the first time, hindi na ako kinakailangan magtago. No? Alam mo naman, buhay ko, nagko-costume, nag-ano, nagpapanggap. At ngayon, darating pa papakita ko sa inyo kung ano mga itsura ko. Kasi nagtatago sa mga bangan. Ay, Yeah. ako, ngayon, hindi na ako kailangan magtago. Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Nandito Yeah. na ako, may karapatan na ako bilang asylum seeker. Yes. So, ano ba yung mga balita dun sa Pilipinas? Kasi balita from your friends, talagang alam ko naman na hinahanting tayo pareho, hindi lang ikaw. Mm. Dahil Mas tinasa- matindi ka. Di ba? Ikaw gusto ka nilang gurgurin. Yeah. Oo.